Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa inyong lahat, ka-coffee. Oy, ni-raid na, ka-coffee. Sinalakay na itong baluarte ni Bantag. Nako, pugante rin ito, ka-coffee, si Bantag eh. No, medyo matagal-tagal na rin ito nagtatago eh. Actually, may 2 milyon na nakaatang dito sa ulo ni Bantag. No? Kung sino man yung makapagtuturo sa kanyang kinaroroonan, instant 2 million, ka-coffee yung makukuha mo dyan. At ang akala natin, kasi noon, di ba napapabalita na nandiyan siya sa bandang norte, diyan sa bandang Baguio, bandang Ifugao, nandiyan nagtatago yan. Pero namataan pala siya sa bandang Caloocan. At ni-raid na, ka-coffee yung mga lugar na to, hindi lang isa ha, kundi 2 yung mga safe houses nito ni Bantag. Ni-raid na yan ng otoridad, ka-coffee. Pero hindi siya nakita. Nasaan si Bantag? Ayan, mabilis talaga ito kumilos eh. Ang analysis ko nga dyan, di yan papahuli sa kanila ng buhay eh. Kasi ano yan eh, kumbaga, uniformed personnel yan eh. Matinik yan, madulas yan kung tutuusin, no? At isa pa, nako, ito warning lang ito, ka-coffee ha. Itong nangyari kay Bantag, baka in the coming days, mangyari din yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil ang turing kay Kibuloy, pugante na rin eh. Sabi ng NBI, pugante na si Kibuloy. Ano lang yan eh, kumbaga, hindi naman sana nanakot ang authority, no? Kumbaga, banta lang yan, anytime soon, baka ikaw na rin ang next dito na sasalakayin ng otoridad. Sige, dito muna tayo kay Bantag. Maya pag-usapan natin si Kibuloy. Dahil ayaw din siya tantanan ni Risa Ontiveros dito eh. Sige, nasa balita, ka-coffee yan ng GMA News Online, no? Kung nababasa nyo sa inyong screen dyan. Bullets, belongings found, but no Bantag in NBI raid in 2 suspected hideouts. Hindi nakita si Bantag, pero yung kanyang mga belongings, yung kanyang mga ari-arian, personal items, ka-coffee, nakita doon sa safe houses na ito na allegedly dito nagtatago si Bantag. At may mga bala din, ka-coffee, may mga baril din na nakita sa kanyang safe houses. At kasi may nag-tip daw kasi na namataan siya dito sa lugar na yan. Kaya agad-agad naman na nagkasa ng operasyon dito ang grupo po ng otoridad. The National Bureau of Investigation, ito pong NBI, ngayong araw mismo, Friday po yan, raided the suspected hideouts of former Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Siya po ang, kung hindi niyo po natatandaan, siya ang alleged mastermind. Siya ang nag-maniobra, ka-coffee. Siya ang mastermind mismo dito sa pamamaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Ang safe houses na nilusob o sinalakay, ka-coffee, ng NBI dyan po sa Laguna at dyan po sa Caloocan para mag-serve lang naman ng warrant of arrest against him, no? Pero syempre, kung nakasara yan, parang may ano din yan eh. Hindi parang, no? May authority ang otoridad dyan na pasukin yan, sirain ang pinto, no? Para i-serve ito. Kasi yun yan, may information silang natanggap na nandiyan daw. Nagtatago lang dyan, no? Sulpot-sulpot sa mga safe houses na ito. Base po sa report ni John Consulta, ito si John Consulta ng GMA, in fairness laging updated ito sa mga NBI stories no. Ang Super Radio DCWB, Bantag was not found in both houses. Matirik yan, ka-coffee. Makatunog lang yan eh. Baka nga may inside info yan na natatanggap. O yan, may pupunta dyan, may parating na dyan. Ingat konting konting alisto. Kasi anytime may darating dyan, hindi natin alam. Kasi may mga connection din yan. Uniformed personnel yan eh. The NBI conducted the raids after receiving information of alleged sightings of Bantag in the area from their sources. Neighbors told the agents that they observed movement inside the houses but these individuals would quickly leave. So, ganyan talagang kalakaran dyan, di ba? May mga movements ka, may mga makikita ka dyan, may mga gumagalaw na tao, baka may nagluluto, o kung ano man yan, and then, aalis agad. Yan yung mga, kumbaga yung napapanood natin sa pelikula eh. Yan yung mga kilusan dyan yan yung mga karakas dyan. And then, nireport agad nila yan sa NBI, pero yun nga, actually, medyo mahaba-haba kasi din yung operasyon yung rules and procedures na kinakailangan sundin, baka nakaalis na doon yung suspect, no? For one, in Santa Rosa, Laguna, the NBI had to use a sledgehammer para pupasukin itong kanyang bahay. They declared that there was no one inside the house in Santa Rosa after a few minutes of searching. However, the operatives found 9 bullets inside that were dated April 2. Meanwhile, though Bantag was also not present at the house in Caloocan, the operatives found 2 firearms as well as personal effects believed to be that of Bantag. Pero sa utak ni Bantag hindi yan mag-iiwan ng belongings yan. Baka sa tao dyan, no? Pwede sa staff niya. And may pera yan, ka-coffee. May nagpupondo dyan, di ba? Siyempre, naka-establish din yan ng connections Kahit saan magpaikot-ikot yan at matinik talaga yan.
Authorities said the hunt for Bantag is ongoing. So, the raid took place weeks after former Bureau of Corrections Deputy Security Officer Ricardo Zolbeta, isa pong accused dito sa pamamaslang kay Lapid, ay pumanaw ka-coffee nitong March 15 dahil sa heart failure. Actually, kaduda-duda din, di ba? Yung death certificate din kasi, iba yung sinasabi doon sa sanhin ng kanyang pagkamatay, hindi sasabihin nila heart failure. Actually, para kasing natulugan honestly, no? Parang natulugan din itong kaso ni Bantag, no? And then si Teves na aresto na, di ba? Ilan niya sa mga pugante talaga na hindi tinatantanan ng ating gobyerno. Yan si Teves, si Bantag, yan aresto na si Teves. Ito kinakarin na si Bantag. And after nito kay Bantag, up next, Kibuloy. Siya na ba ang susunod? Si Kibuloy. Ito si Kibuloy, maraming nag-aabang dito ka-coffee. Mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos. At hindi lang mga supporters kahit yung hindi yung mga galit sa kanya galit sa kanyang pinaggagawa dyan sa Kingdom of Jesus Christ, nag-aabang din yan ka-coffee. At mga mambabatas din mismo ang Kongreso. Kasi di ba? Actually, nagsimula lang naman yan sa mga in aid of legislation na investigation na ini-Indian niya Kung hindi niya sana in-Indian yan baka hindi pa napabilis yan. Nag-issue na tuloy ng totoong warrant of arrest itong korte, no? Wala na siyang kawala dyan. Sabi ng NBI, pugante na siya. Ayan. Nasa Philippine Star, yan, headline ito, malaki, bumabanda na itong headline ng Philippine Star, manhunt on for Kibuloy. Nako, hindi na siya tinatantanan dito. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, ngayong araw lang din yan, ngayong Biyernes, bilang na ang masasayang araw ni Apollo Kibuloy. Yan, nagbanta na si Senator Risa Ontiveros. Halos lahat na ng institusyon sa Pilipinas ay gumagalaw para mapanagot siya. Biruin mo halos lahat na ng institusyon sa Pilipinas gumagalaw para mapanagot siya. Ano yan? NBI, ang PNP, yan yung mga nag-serve dyan ng warrant of arrest dyan sa kanilang baluarte, dyan sa Davao, no? Andyan ang NBI, ang PNP, anong tinutukoy kaya dito? Intel, kasi halos lahat daw ng institusyon sabi ni Senator Risa Ontiveros, syempre Intel, kumikilos na rin po yan. Nakakapagtaka kasi dyan, diba? Yung ilang mga suspect doon sa mga kaso na yan. Actually, magaan pa yung kaso na isinampad dyan sa Davao Kasi bailable pa ka-coffee yung mga cases na sinampad dyan sa Davao. Nakapagpiyansa na yung mga kasama niya. Ilan yan? 6 o 5? 5 na ka-coffee kasi sumuko ng Miyerkules 3. Kahapon, Huwebes, may 2 sumuko. So 5 sumuko na. So ito na lang ang missing in action itong si Kibuloy. Yung iba, nakapagpiyansa na, 80,000 lang maliit lang ang piyansa ka-coffee. Bariyang-bariya lang yan para kay Kibuloy Ang problema kasi, ang concern dyan, hindi lang naman yan yung haharapin niya let's say, sumuko siya. May abogado, si Topacio, to the rescue agad si Topacio yan. Let's say, sumuko itong si Kibuloy. Hindi siya makaka-absuelto agad sa existing ka-coffee. Existing na arrest warrant mula sa Senado at sa House of Representatives. Pero wala na yung House Sumuko na sila Hayaan na natin ng Senado. Diyan ang kustodiya niyan if ever maaresto yan. So if ever nasusuko si Kibuloy, punta siya ng korte, di ba, dyan sa Davao, o kung saan man siya sumuko, siyempre, obligasyon ng mga otoridad na mag-handle sa kanya, magpa-process sa kanya. Siyempre, di ka naman basta-basta makalabas yan di ba? May picture taking pa yan Suotan ka pa ng orange di ba? Picture taking, kaliwa, kanan, harap, ganun. Nako, yan ang ayaw na ayaw ni Kibuloy dyan Yung pride niya kasi maaapakan. Sige, let's say, natapos na yung processing na yan. Obligasyon ng otoridad, obligasyon ng PNP o ng NBI na i-inform ang Senate, ang Sergeant at Arms, na naaresto na namin si Kibuloy. Anong plano dito, di ba? May existing na warrant of arrest. Dadalhin yan sa kustodiya ng Senado. Bagamat wala na siyang pananagutan, temporarily doon sa kung saan siya sumuko dahil nakapagpiyansa siya bailable yan Baka 80,000 lang din ang bail niyan may pananagutan siya sa Senado, di ba? Diyan sa House of Representatives at sa Senado. Aarestuhin siya, dalhin siya sa Senado, diyan sa ikukulong. At ayaw niya yan. Kasi kung matatandaan niyo, di ba nagbigay yan may 17 commandments siya. Teka, balikan nga natin itong 17 commandments niya. Ano siya? Mapapahiya kasi siya. Ito labanan ito ng prinsipyo Kasi kung wala itong existing warrant of arrest ng Senado, baka sumuko na yan ka-coffee. Kasi makakapag-bail naman siya habang dinidinig yung kaso, nasa labas siya. Bago magkaroon ng judgment yan, ang daming apila-apila, bago magkaroon ng finality, baka umabot pa ng Korte Suprema yan, dahil marami siyang pera.
Di ba? Hindi siya makukulong. In short, hindi siya makukulong kasi available naman yung mga cases eh. Except yung nandiyan sa Pasig, yung sinampa dyan. Medyo mabigat-bigat na kaso yan. So hanggang matuluyan na lang siya, kasi 74 na ito, tama ba? 74 o 76 na. Hanggang matuluyan na lang siya, hindi siya makukulong kasi i-extend nila yan. Kasi hinahabol nila dyan oras eh. Diba? Hanggang umabot na ng Korte Suprema after 10 years, let's say 84, I don't believe na buhay pa siya pagdating ng 84. Ibig sabihin, mamamatay siya ng malaya. Diba? Kasi nakapagpiyansa siya eh. Pero ngayon, hindi ito usapin ng pagkakulong eh. Kung usapin ito ng prinsipyo. Kasi pagtatawanan talaga siya. Kasi in the first place, tinawanan niya rin ng Senado eh. Pag nakulong siya, pag na-compel, napilit siya, madala talaga siya dyan sa Senado, tatawanan talaga siya dyan. Kasi kakainin niya yung mga salita niya. O, natatandaan niyo ito ka-coffee? Itong usapin na ito, yung 17 Commandments ni Kibuloy. Ito yung mga request niya eh. Kakainin niya to pag nadala siya dyan sa Senado. At I think, itong quarter na yan, mukhang mangyayari. Kibuloy sets 17 conditions for Senate inquiry attendance. Nasa balita ito ng Sunstar at iba't ibang pahayagan. Di ba? Ang tataas ng demand niya dito. Kibuloy has set 17 conditions in order for him to attend the Senate inquiry into alleged crimes committed within his religious organization. In an audio recording, Kibuloy said among his conditions were, ito, isa-isahin natin. Balikan ulit natin itong mga kondisyones na kakainin niya. Siguradong kakainin niya. Kaya ayaw sumuko niyan, pero malalapit na ka-coffee yan. Unmask and show the full faces of witnesses. Impossible. Kasi protection nga yan eh, ka-coffee, parang pinahamak mo yung witnesses. It will never happen. Pero gusto niya mangyari. Reveal witnesses' true name and identity. Hindi gagawin ni Senator Risa Ontiveros yan kasi agad niya mapapahamak yung mga witnesses na yan. Sign a notarized waiver of rights of your arbitrary lawyer. You must sign a notarized waiver of your immunity rights. Do not restrict my answer to any questions to a mere yes or no. So kapag tinanong siya, pag nagsabi siya ng yes or no, hindi mo na siya pwedeng pilitin na mag-expound, no? O i-explain yung kanyang sinasabi. Yan ang gusto niya. No limit of time for me to ask or answer questions. Biruin mo, iimbestigahan siya ng Senado pero siya ang mag-iimbestiga sa mga senador na magtatanong, not solely for Senator Risa Ontiveros, kundi yung mga senador na uupo doon sa panel, doon sa investigation na yan. Pwede rin daw siyang magtanong. Yan ang kanyang kondisyones. Eh syempre, marami pa ka-coffee, 17 yan, hindi na natin maisa-isa ito. At nakakatawa pa dito yung kanyang 5-star accommodation, yung pag-arrange ng kanyang chopper papunta dyan sa NAIA, yung kanilang mga pagkain, etc. etc. Nakakatawa yan, yung mga request niya. Nireject na agad yan ni Senator Risa Ontiveros. Pero ito, hala, sige, yan, malapit na ka-coffee, yung kanyang pride talaga. Yan ang kinakatakot niya. Kaya ayaw niyang sumuko. Kasi makakapag-bail naman siya eh. Pero, syempre, ayaw niyang mapahiya. Yun naman yun eh, yung pride niya, mapapahiya talaga siya pag nadala siya dyan eh, sa Senado. Yan ang dahilan kung bakit ayaw niyang sumuko. Pero antay siya, sabi ni Senator Risa Ontiveros, full force na ang mga authority ng gobyerno para hanapin siya. Baka sumunod na siya dito kay Teves. Alright, anong say ninyo dyan ka-coffee? Sige, comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Alright, sige. Ako yung magpapaalam na muna sa inyo ka-coffee kung nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee ha. Like and follow sa Facebook at kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po ang subscribe. At sa kapapasok lang sa atin, attendance check muna tayo. Click lang po yung like. Yan, sa mga kapapasok lang, magandang araw po sa inyo. Alright, paalam po sa inyo ka-coffee. Kita-kits ulit bukas. Thank you. Agkape tayo. Bye-bye.